Pag-usapan natin ang Tacman Stages of Group Development. Isa sa lumabas sa board exam noong March 2026. Ito ay ang 5 yugto na pinagdadaanan ng isang grupo bago nila matapos ang isang layunin. Tara, alamin natin! Simulan natin sa forming o ang tinatawag na getting to know stage. Ito ang panimulang yugto kung saan unang nagkikita-kita ang mga miyembro. Natural lang na makaramdam ng kaba o pag-alangan dito. Kaya naman ang lahat ay umaasa muna sa gabay at direksyon mula sa kanilang leader. Halimbawa, isipin nyo na lang sa unang araw ng klase, noong binigyan ng mga estudyante ng bagong group project, tahimik lang silang nakaupo, nagpapakiramdaman at nagpapagitang gilas sa pagiging mabait. Naghihintay lang sila sa eksaktong instruction mula sa guro dahil hindi pa nila kilala ang isa't isa. Dito naman sa storming o ang conflict stage, ito ang yugto kung saan nagsisimula ng magbangga ng iba't ibang personalidad. Nagkakaroon na ng mga hindi pagkakaunawaan at sinusubukan ng mga miyembro na itest ang limitasyon habang nahihirapan silang magkasundo sa mga idea at responsibilidad. Gaya na lang sa limbawang ito, habang nagpaplano ang guro para sa kanilang presentasyon, may 2 estudyante na nagkaaway o nag-aaway kung sino ba talaga ang dapat maging leader. Ang isa naman ay ayaw sa napiling paksa o topic. Dahil sa tensyong ito, bumabagal ang takbo at progreso ng kanilang trabaho. Dumako naman tayo sa norming o ang tinatawag na settling down stage. Ito ang yugto kung saan nare-resolba ng mga miyembro ang kanilang mga hidwaan. Natutong tanggapin ang pagkakaiba ng bawat isa at nagtatatag na ng patakaran, tiwala at tunay na pagkakaisa o teamwork. Tingnan natin ang halimbawa. Pagkatapos ng mga hindi pagkakaunawaan, umingi ng paumanhin ang mga estudyante sa isa't isa. Nagkasundo silang hatiin ng patas ang gawain base sa kalakasan o strength ng bawat estudyante o mga bawat grupo at masaya na silang nagsimulang magtulungan sa kanilang Google Slides. Narito naman ang ika-4, ang performing o high-functioning stage. Ito ang yugto kung saan ang buong koponan o team ay kumikilos na tulad ng isang well-oiled machine. Ibig sabihin, suwabe, epesyente at independent na silang nagtatrabaho ng magkakasama patungo sa kanilang layunin. Kung titingnan natin ang halimbawa, nag-eensayo na ang buong grupo para sa kanilang presentasyon nang hindi na kinakailangan ng tulong ng guro. Ang bawat isa ay kabisado na ang kanilang bahagi, sinusuportahan ng isa't isa, at seamless o walang kahirap-hirap na nagtutulungan para maghatid ng isang natatanging report. At ang panghuli, ang adjourning o ang wrap-up stage. Ito ang pinal na yugto o huling yugto kung saan tapos na ang proyekto, naghihiwa-hiwalay na ang mga grupo at binabalikan ng mga miyembro ang kanilang naging tagumpay at nabuong samahan. Halimbawa, nakakuha ng gradong A o grade A ang grupo sa kanilang proyekto. Natapos na ang taon ng pag-aaral at nagpaalam na sila sa isa't isa. Siyempre, masaya at proud sa kanilang narating ng magkakasama, habang may kaunting lungkot dahil magkakahiwalay na sila. Tandaan ang pagkasunod-sunod para sa topic na ito, ang Tacman Stage of Group Development, ang forming, storming, norming, performing at adjourning. Yan lamang po.